Sino ba ang tama? Roman Catholic or mga Protestants? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Bago po ako magsimula, gusto munang batiin si Brother Johnston Kula ng happy birthday. So, yung community po ay nakikiselebrate sa inyong kaarawan. At hello po sa inyong mag-ina. At sa mga taga-Marikina rin na membro ng house church natin. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa historical theology. Ano ba yung historical theology? Historical theology studies how believers across the centuries have understood God's truth. It connects us to the rich heritage of faith from the early church fathers to the reformers, from ancient creeds to modern confessions. While different eras brought different emphasis, one thread remains: Christ is Lord. This discipline reminds us that we are not isolated, but part of a global, timeless body of Christ that despite differences, seeks to know and glorify the same God. Sabi po dito sa Ephesians chapter 4, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism. One God and Father of all, who is over all and through all and in all. Sa Tagalog po, kaya't ako na isang bilanggo, sabi ang sumulat po nito si Apostol Pablo, isunod po ito sa mga taga-Efeso at dinidiscuss ni Apostol Pablo yung nature ng church. So, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Dito po kasi sa Ephesians, yun yung in-emphasize ni Apostol Pablo, ano yung ibig sabihin ng pagiging church, body of Christ. Sabi dito, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may isang pag-asa na parang doon kayo tinawag, ng Diyos. May isang Panginoon, iisang pananampalataya at isang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Religious people tend to forget love and grace while fighting, even killing over doctrines. Napakaganda po ng sinasabi ng mga verses na ito. Yung body of Christ, the church, isa lang pong katawan, yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi yan hati-hati. Hindi yan dapat nag-aaway-away. Sabi dito, there's one body, one spirit. And then sabi dito, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Pero alam niyo po, yung mga tao na hindi nagfo-focus sa Diyos, kundi nakafocus sa relihiyon, at mga katuruan ng relihiyon nila, nakakalimutan nila yung pag-ibig. Nakakalimutan nila yung biyaya ng Diyos. Nakakalimutan nila yung verse 2. Ang sabi dito, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Nakakalimutan ng mga religious people who are so focused on their religion, yung love and grace, tapos nauuwi lahat sa patayan, pagkakanya-kanya, pag-aaway-away, dahil sa doktrina, over doctrines. Now, sa historical theology, nako po, napakadami po niyang nangyari. Totoo po yan, hindi lang away, killings. Ngayon kasi nag-aaway-away lang sa relihiyon at theology eh. Pero nung unang panahon, killing, patayan, massacre. Bibigyan ko kayo ng ilang mga halimbawa sa history, no? Wag na yung malayong history, mga 500 years ago lang. Ito po ay Bartholomew Massacre. Mga minasakar po yan ng mga Huguenots, mga protestante. Ang nagmasakar sa kanila, mga Roman Catholic. Ito naman, ang mga protestante naman, inusig naman, persecute naman yung mga Anabaptist at mga Mennonites. Pinakakawawa po yung mga Anabaptist. Kasi
sila yung mga nilunod. At ang issue lang dito ay baptism. Yung mga ganong issue lang. Ito naman ay Inquisition. Nakikita niyo po ito. Ito yung samot-saring pag-imbento kung paano torturein yung tao. Sinong gumawa nito? Mga Espanyol, mga Roman Catholic na Espanyol. Na-experience natin sa Pilipinas yung ganito, sa history natin. Kung paano tayo pinahirapan ng mga Espanyol. Ito po ay Spanish Inquisition. Dahil iba yung pananampalataya nyo, protestante kayo, pinapersecute ng mga Roman Catholic na mga Espanyol. Tapos ito naman, sa history po makikita niyo po 'yan, Kristiyano laban sa Kristiyano, mga nananampalataya sa Panginoong Hesukristo laban sa mga taong nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ito naman ay tinapon ng mga protestante yung ilang mga opisyalis ng mga Roman Catholic sa bintana sa Prague. Ito yung nag-spark ng 30 Years War. Milyon ang namatay dahil po rito. Now, alam niyo po sa history, ang daming patayan dahil lang sa mga differences, theology, pagkakaibang pananampalataya. And of course, malaking factor po dyan yung politics. Hindi naman aabot sa sukdulan ng pag-aaway ng mga Protestante at Catholic at mga Baptist, Anabaptist, yung kung walang politics matindi po yung factor ng politics. Now mga kapatid, ito pong history natin, hopefully hindi na ito maulit. Na-outgrow na natin to mga Kristiyano. Natutunan na natin na we don't kill, we don't fight over these things. Sa halip, dinidiscuss lang natin, pinagdidebatihan. Point number 2. There is beauty in unity amidst diversity within Christianity. Yung mga religious people, nakafocus sa religion, hindi sa Diyos, kaya nakakalimutan yung love and grace. Now, ngayon po, na nakikita natin yung diversity, ako personally, pag nakikita yung diversity sa community namin, sa church, may iba't ibang paniniwala, okay lang yun. Basta nagkakasundo tayo sa mga essentials. Didiscuss ko po yan later. Meron pong beauty, merong kagandahan sa unity. Ibig sabihin ng unity, nag-united kayo, kahit magkakaiba kayo. Unity in diversity within Christianity. Sa church namin po, magkakaiba, Nakikita ko, pag nagsasalita yung mga tao, ibang-iba sa paniniwala ko, pero that's fine. Ang mahalaga, pagdating sa mga importanteng doktrina, nagkakasundo. Paliwanag ko po yan later. Number 3. The church must preserve the essentials of the faith through the ages. Ayan na po. Okay lang magkakaiba tayo sa mga maliliit na, ako naniniwala ako sa impyerno, yung isang tao hindi naniniwala sa impyerno. Okay lang yun. Hindi naman impyerno ang nagbubuklod sa atin Ang nagbubuklod sa atin si Kristo. So dapat pareho tayo ng Kristo na pinaniniwalaan. Kahit pa iba paniniwala mo sa impyerno, o iba paniniwala mo sa end times, o iba paniniwala mo sa baptism, o nag-speaking in tongues ka, ako hindi, Or kung ano man mga differences natin, it doesn't matter. What matters is we are united in Christ. Yung essentials of the faith, pare-pareho tayo. Now, in the past po, napakasimple lang, napakaliliit lang ng mga issues, magkaiba lang ng relihiyon, nag-aaway-away na to the point of nagpapatayan na. Ito ay St. Bartholomew Day Massacre, Ibang klase yung ginawa ng mga krimen dahil lang sa pagkakaiba-iba ng pananampalataya. Now, ano po bang application natin dito mula dito sa Ephesians? Sabi dito, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Meron lang isang katawan ang Panginoong Hesukristo. We have to be united. Kahit na magkakaiba na sa maliliit, basta sa essentials, pare-pareho. So, application number 1, agree to disagree in love. Kung mga minor lang yan, tapos nasa isang church kayo, pinag-uusapan lang naman, speaking in tongues, o yung isa naniniwala sa mga miracles, yung isa hindi, cessationist at non-cessationist. Yung iba naniniwala na lalaki lang ang pastor, yung iba hindi. Okay lang yan, let's agree to disagree. Number 2, be gracious in non-essential doctrines. So, ito pong application natin ay ABC. Number 1, agree to disagree in love. Lagi talagang may pag-ibig.
Again, hindi na natin babalikan yung nakalipas na nakafocus sa relihiyon at mga doktrina, nawawala ang pag-ibig at biyaya na pinakita ng Diyos sa atin. Nakafocus na lang tayo sa mga beliefs. So let's agree to disagree in love. And number 2, be gracious in non-essential doctrines. Maging gracious tayo. Again, ako po, in the past, guilty ako dyan, no, na parang hindi ako masyadong gracious pagdating sa, pag iba yung pananampalataya niya sa akin, nagka-clash talaga sa akin. Pero ngayon, it's fine, no? Na-appreciate ko na nagpastor ako sa mga communities na ako naniniwala ako na the world is getting better and better, no? Naniniwala ako sa triumph of the gospel. Naniniwala ako sa advancement of the Great Commission. Tapos yung pinagpapastoran ko, hindi. Maraming pagkakataon na ganon. Pero it doesn't matter. Sige, okay lang. Kino-consider kayo ng mga non-essentials. Magkasundo tayo sa pinaka-importanting bagay, pero sa mga ibang bagay, kung totoo ba yung impyerno o hindi, okay. Let's just talk about it, no? Pag-usapan lang natin. Pero hindi tayo mag-aaway-aaway, hindi tayo madi-divide because of that. Pagdating sa non-essentials, parang okay na, sige, kahit anong doktrina, pwede na. Meron naman tayong doktrina talaga na pinananampalataya na hindi natin pwedeng isurrender. Hindi natin pwedeng i-compromise. So ako, naniniwala ako na importante yung paniniwala mo sa Father, Son, and Holy Spirit. Naniniwala ako na yung kaligtasan makakamtan lang natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Matatanggap natin yun sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Salvation is by grace through faith in Christ. Hindi natin pwedeng i-compromise yun. So, commit to the essential doctrines of the faith. So, basically, ang ginagawa natin, ino-open natin yung ating mga kamay. As wide as possible. Niyayakap natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya kahit iba pa yung paraan ng pagsamba nila, no? May palundag-lundag, pasigaw-sigaw, pagapang-gapang. Pero pag tinanong kita, do you believe that salvation is by grace through faith in Christ Jesus? Pag sinagot mo, yes, okay, magkapatid tayo sa pananampalataya. Essential yun eh. Pero pag paraan ng pag-worship mo, sobrang ingay, sobrang parang nagrarambulan, okay, it doesn't matter. Magkapatid pa rin tayo sa pananampalataya. So, we're gracious. Ibig sabihin, binubuksan natin yung ating mga kamay as wide as possible. Yakapin natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Kahit pa, halimbawa mayroong isang Roman Catholic, mayroong isang Protestant, Presbyterian, Baptist, Pentecostal, magkakaiba kayo ng mga labels, no? Pero pag tinanong kayo, do you believe that salvation is by grace? Sa biyaya lang ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus? Do you believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit? Pag sagot mo, yes, kahit ano pang label at name tag ang nakalagay sa'yo dito, kukonsider ko kayo na kapatid sa pananampalataya. Gracious in non-essentials, but at the same time, we commit to the essential doctrines of the faith. So I hope tayo mga Christians mas maging united in terms of loving one another, being gracious to one another, united when it comes to the essential doctrines of the faith. Pero at the same time, gracious and forgiving sa mga differences natin. Sabi nga po dito ni Rupertus Meldenius, in necessaris unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Ibig sabihin, sa mga necessary, united dapat tayo. Pero sa mga mga debatable na mga bagay, hindi tayo sure kung yung ba talaga sinasabi ng salita ng Diyos, magkakaiba tayong mga opinion sa mga iba't ibang mga theology na nag-develop throughout history. Let's just be gracious and forgiving. Yakapin pa rin natin sila kahit magkakaiba tayo ng paniniwala. Pero, in all things, love. In all things, love. May pag-iibigan. Sabi nga ni Apostol Pablo, no? Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Para po sa ating discussion, why should Christians work toward unity in diversity? Tayo po'y manalangin. Gracious Father, forgive us when we lose sight of love and grace while fighting over doctrines. Teach us to agree to disagree in love, to be gracious in the non-essentials, and to stand firm in the essentials of the faith.
Help us see the beauty of unity in the midst of diversity. Keep us from pride, protect us from division, and lead us to pursue true unity, one that honors Christ and builds up His church. May we be faithful in preserving the core truths of the gospel and pass them on with love to the next generation. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakatutok po dito sa ating daily devotions. I hope na pagpala po tayo ng pinag-aaralan natin ngayong araw. Kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video, and please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.